And in fact, kaya nga daw nanalo si Duterte at baka magkaroon pa uli ng ganyan, dahil nga yung kulturang yan na hindi pa naaalis. Ano po yung nakikita niyo mga possible pieces of legislation na pwedeng gawin para hindi na maulit to? It's a horror story, no? Yeah, bangungot talaga. And ilan sa mga sandata natin para sabugan na ng ilaw yung nakaraang bangungot na yan at mapigilan in the light of day na ever manumbalik ang ganyang bangungot ay precisely yung ating mga polisiya, yung ating mga batas. Mga instrumento din yan para mabago ang kultura at patuloy na ma-internalize ang isang kultura na talagang nagpapahalaga sa buhay at karapatan ng tao. And then in large part also, importante yung oversight function ng Senado o ng buong Kongreso na yung ating mga kasalukuyang batas tungkol sa karapatang pantao o yung mga kasalukuyang rules ng bawat institusyon, halimbawa yung Manual of Procedure ng Philippine National Police, yung kanilang continuum of force na maari o dapat gamitin sa police operations, ito man ay drug enforcement operations o hindi, ay talagang napapatupad completely and well. And of course, sa ngayon, Miss Ami, sa gitna kami ng budget debates sa Senado. So, importanteng policy instrument ulit para singilin at moving forward naman siguruhin na tamang i-allocate at gagastusin ang pondo ng gobyerno, ang buwis ng mamamayan, buwis pati ng mga pamilyang inulila ng extrajudicial killings, gamitin ng tama ng ating gobyerno. Usaping pangkalusugan man tulad ng problematic drug use, usapin man ng law enforcement tulad ng sinasabing government action on drugs at lalo na tungkol sa karapatang pantao na never dapat nangyari yung EJ case at never na dapat mangyari ulit. Meron po ba kayong mga nakikitang initiatives to improve the criminal justice system? Alam ko po na ang Supreme Court ang in charge dyan, mga judicial reforms. Kaya lang ano kaya ang pwedeng gawin doon ng Kongreso to, well, at least to assist the Supreme Court in improving the state of justice, the criminal justice system in the Philippines? Pwede at talagang dapat i-partner namin sa lehislatura ang judiciary, lalo ng Korte Suprema sa kanilang pagsulong ng judicial reforms. Dahil ang criminal justice system ay may several na haligi at isa doon yung judicial system. Kasama din doon yung law enforcement actually bilang pillar ng criminal justice system. So lahat po ng mga pag-imbestiga natin at corrective legislation kaugnay ng PNP ay ay sakop ng haliging iyon. Isa pang pillar ng criminal justice system ay yung ating penal system. So BJMP, Bucor, lalo na in light of yung hindi pa nga namin masyadong naitatanong dahil kulang yung resource persons nung unang pagdinig, yung pagpapatay dun sa 3 Chinese convicted drug lords, no? Kaugnay nung yun na nga, yung EJ case, yung reward system, no? Sinasabi nga napaka-perverse incentives yan. Kaya rin nagpatuloy at dumami ang EJ case. Imagine, lumabas din sa unang pagdinig namin, walang reward para sa aresto. Ang may awards at pataas ng pataas, depende kung gaano ka big time yung pinatay nila, ay para sa EJK. So, labas talaga sa kulambo ng dapat na mandate ng kapulisan natin na mag-aresto, magkakalap ng ebidensya at maghain ng kaso. Saan pumasok dyan na maging punishers sila, no? Sa ilalim ng the punisher na si Duterte?